problema ng mga kongresista natin, mga balasibuyas. Sa social media po, meron pong unfollow saka block. Kung hindi nyo gusto yung mga naririnig nyo, pwede po kayong mag-unfollow at saka mag-block. At the same time, kung ayaw nyo naman na nasisita po kayo, huwag po kayong tumakbo sa posisyon. Kung kayo sa mga bahay nyo, ay tayo kayo ng kamote, matay kayo bukas, wala kaming pakialam. Pero kung kayo po ay nanligaw sa taong bayan, kayo po ay humingi ng boto, pinagkatiwalaan, at may mga budget na galing sa buwis ng taong bayan, hindi po kayo dapat mga balasibuyas. Lalong-lalo na kung sinisita po kayo dahil sa mga nakikita nilang pagkakamali ninyo sa mga ginagawa ninyo sa pagtatrabaho. Yung quad home na yan, kung ayaw po ninyo na masitayan, i-privado po ninyo at yung i-public para hindi namin nakikita at nalalaman kung anong mga nangyayari dyan. Nakikita natin sa ilang hearing ba naman, pati ba naman itsura ni Colonel Bejalco, ginamit nyo pang parang mas mukha siyang kriminal kaysa sa inyo. Hindi naman po yata tama yan. Just kanina, nakita po natin, narinig natin na ngayon pa lang nalaman ang namo ay hindi po pala mura. Kasi natawag si Joey ng namo ng Pastor Pamandir, Bishop Pamandir. Pero hindi daw siya mura. Hindi daw mura, hindi naman daw yung sabihin namo. Kaya namo ka, since ginawan mura yan, namo ka. Bishop na mo! Sabi niya, hindi mo rin. So, siya dapat magagalit doon. Namukha ko. So, yun. Nangyari na po kasi itong problema sa atin. Hanggat hindi nangyayari sa atin, hindi tayo umimik. Nagsimula po silang nag-attempt na sirain or yung ating karapatang pantao or karapatan sa malayang pagpapahayag ay kinitil simula nung nagtanong si Kang Eric sa Kongreso kung saan dinala or bakit napakalaki ng magkano ba yung travel na lawan sa doon. Dahil po doon, nakulong si Dr. Ring Bato at saka si Kang Eric Celis at yung franchise po ng SM na hinari po. At hindi chilling effect na ang nailulot doon. Bakit? Napansin nyo ba lahat ng mga mainstream media ngayon na nagpapanila ng pangit tungkol sa gobyerno natin? Wala. Yun yung chilling effect doon. Hindi nila tayo kayang patahimikin kasi wala tayong prangkisa na kaya nilang gamitin na pang na remote control para pahinahin yung mga boses natin. Kaya ganito nila tayo dadalhin. So nag-attempt sila at nagtagumpay sila na hanggang ngayon yung SMNI ay hindi pa rin nakakapag-broadcast sa TV. At yung mga kasamahan nila sa media na dating maingay, dating never again, pero ngayon, nakampi na nila. Gusto nilang mangyari yun sa atin ngayon, na kung papayagan natin sila na sikilin tayo, usalan tayo, wala na tayong laban na maipapanalo kay Lerma. Malapit na po ang eleksyon, gusto nila tayo patahimikin, gusto nilang impeach si VP Sara, gusto nila tayo patahimikin. Meron tayong issue sa budget, kaya pinagpapaliwanag na po ngayon ng Supreme Court yung mga involved na mga tao dyan sa ating budget na direktibo, kaya gusto nila tayo patahimikin. Nanghihingi tayo ng drug testing, tinatanggihan tayo, hindi daw yun. O hindi daw konektado yun sa public office and the public trust. At ayun na nga, yung fake news na benefits na bigas, yung hindi pumapasok, hindi walang barel sa AOGC, nanggaling po tayo niya. Actually, yan nga yung isa sa hinihingi natin. Napakaraming paglabag sa karapatang pagtao dyan sa 16 days na pananatili nila dyan sa compound ng AOGC. Pero hanggang ngayon, wala tayong narinig na statement tungkol sa kanila. Pero ang sama-sama ng loob nila na namura sila ni Joey ng isang taxpayer at isang citizen ng Pilipinas.
the representative of the people, kayo po dapat ang boses ng taong bayan sa Kamara, dapat po nakikinig po kayo sa mga tao na nire-representa ninyo. Katulad ng sinabi ni Sir Mark, kaya po kami pinafollow ng daan-daan libong mga Pilipino kasi pare-parehas po kami ng opinion, pare-parehas po kami ng nararamdaman, pare-parehas po kami ng pinanggagalingan. Ngayon po, pinagsama-sama nyo kami, good luck sa inyo. Thank you very much. So, magandang hapon po, Old School Pinoy, Aaron Benya. So, ito, may sila lang kasi lahat na sabi lang nila. Ito kasi TRICOM, kanina, halata naman na talagang isa lang yung gusto nilang mangyari sa akin lahat. Ikulong kami, patahimikin kami hanggang matapos siguro at may eleksyon. Wala silang ibang purpose dito, kundi sirain kami, babuyin kami. Pansinin nyo meron tayong crisis, food crisis in rice. Ang sagot nila, vloggers hearing for fake news, pogo, at saka itong narco. Dahil din sa mga issue na yan, hinanapan pa ako ng asawa ko kung nasa daw yung binabayad sa akin ng narco at ng pogo. Grabe! Halos wala na kami makain. Wala kang pang-hotel sa Davao to, binigyan pa na Totoo yun ha. Pero nyo, yung Davao, yung nagpunta ko, inutang ko pa yan. Tapos kung wala kami pang-hotel, binigyan na kami ng banateros. Pero nyo, tapos itatag nila ako na lang muna. Sa ganyan narco, seryoso kayo? Hindi kami tuwag, hindi lang kami tanga na magpapauto sa trap nyo para matuwa kung sino man yung nagpapagalaw sa inyo. Napakadali kasi ang hirap kasi dito sa mga honorable na to. Binasagan nyo kaming narco, binasagan nyo kaming pogo, vloggers. Tapos ang gusto nyo, pagdating namin sa TRICOM, kami ang magpapatunay na hindi. Baligtad, dapat kayo ang nag-aakusa, kayo ang maglabas ng ebidensya. Ginagawa nyo kaming tahan. Yan ang gusto nyo kasing mangyari sa mga Pilipino. Maging mangmang para mahawakan yung kapangyarihan hanggang magpantay yung mga paan nyo, mga buwakan ng ilan nyo. Sorry. Hindi, nakakapingol kasi. Tapos eto, sasabihin nyo kami yung mga paid vloggers. Diyos ko, alam nating lahat kung sino ang mga bayaran. At ang grabe pa, yung mga dating walang-wala na ngayon ay umihimod ng mga puwet nyo, naninilaw na ang katawan, may mga bago pang sasakyan. Nakita nyo kami, magkakahiwalay kami. Masyado kayong balat sibuyas. Hindi naman kami lumuhod sa inyong mga congressman para tumakbo kayo at mapunta kayo sa pwesto nyo. Kayo ang nanligaw sa taong bayan. Kayo dapat ang magprotekta sa amin. Ngayon, kung nasasaktan kayo dahil doon sa mga pambabatikos namin, kayo rin ang may kagagawan yan. Pero yun, magsusot kayo ng mga rayong Rolex, magsusot kayo ng mga Louis Vuitton. Saan nyo kukunin niya kung sa sweldo nyo lang? Tapos kami ang sisisihin nyo kung bakit kami nagre-react, nagbibigay ng opinion at komento. Mga baliw na kayo talaga. Tandaan nyo, lalaban kami ng batas. Yung alam namin na yung laban ay pantay at kaya namin ipanalo. Hindi kami susuong dyan sa teritoryo nyo na ang gagawin nyo lang ay ipakulong. Kasi ang pagkakaalam ko po, sa resource person, ako'y ordinaryong Pilipino, ang resource person iniimbitahan para makatulong, hindi para ikulong. So maraming salamat po. Magandang hapon. Hindi talaga yung makanta. Okay, magandang hapon sa inyo lahat at bago tayo magbukas ay masasalamatan ko ulit. May Q&A pagkatapos. Okay. Okay. Masasalamatan ko ulit, no? Nagbuwati ko ang aming talagang pasasalamat sa aming mga abogado na tinulungan kami sa paghangin na aming petition sa Korte Suprema ngayong araw na ito.
So, may lang ang ating sasabihin, no? Ito ay isang excerpt galing sa libro ni Gene Sharp. Ang pawagan ng kanyang libro ay The Politics of Nonviolent Action. Ang sabi niya ay, withholding compliance is key to bringing down any regime. Tactical disruptions of the normal functioning of the system can place immense pressure on dictators. Once the perception of invincibility is removed, such regimes rapidly disintegrate. Mga kababayan, today, tayo ay nagkaroon ng non-compliance. Hindi natin ibinigay sa kanila ang gusto nila gawin natin. At sa pamamagitan niyan ay isang pasimula ito sa pagbabago. Yun lamang po. Magandang hapon at maraming salamat sa inyo lahat. So, hindi kami pumunta sa Supreme Court ngayon kasi ang Kongreso ay hindi na pinagkakatiwalaan. We have watched in horror all these months, all this arrogant overreach and abuse of power, legislative and authoritarian power by the House of Representatives. Kitang-kita natin yon. And in the last SWS survey, nobody was surprised when it came out what the truth is, that Congress is the least trusted or bumagsak ang trust level sa Kongreso. So this is the reason why we did not show up there. So we do not recognize the constitutionality of what Congress is asking us to do. And having been on the receiving end of the legislative overreach of Congress, I know exactly what I'm talking about. I know that when we're there, we will not get a word in edgewise. I know that because it was done to me, to SMNI, and I was illegally detained by the very same people who were there kanina. So, bakit ba nila ito ginagawa? Ano bang hinaharap ng Pilipinas ngayon? The most corrupt budget by Congress in the entire history of the Philippines. Kakahiya itong Kongreso ito. At anong gusto nila? In a certain case of the Supreme Court, hindi kita makabangon. If you don't mind, I need to read, okay? Makabangon versus the Targa, something like that. This is the Supreme Court. The Supreme Court recognizes that free speech empowers the citizens in exacting accountability from public officers. What does it mean? Sabihin ko, natutunan ko sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte that I had the honor of serving our country with. This is what President Duterte taught us. Free speech is a right above all other rights. So, dyan nakahinge ang pagkatao natin. Inalienable right. Kahit na napanganak ka na walang ilong, walang paa, walang kamay, andyan pa rin ang karapatan mo na yan. Hindi pwedeng nakawin sa iyo, hindi pwedeng tanggalin sa inyo. So katulad ng sinabi ni Elmer, ni EB, dumutulog kami sa Supreme Court, the last bastion of democracy. Kasi ano ang sinabi ng mensahe ng Marcos administration? Wala nang pupuntahan ang Pilipino. Wala na kaming pwedeng puntahan. Nandyan din ako sa Davao nung nangyari yung KOJC siege. So nakita ko, fully armed, ilan yung libo-libo na mga pulis to serve a warrant of arrest on one man. Naramdaman ko yung abuso ng gobyernong ito. At yung ginagawa ngayon ng Kongreso ng TRICOM na yan ay napakadelikado. Tinatanggalan tayo at binubusalan tayo at hindi tayo dapat pumayag dyan.
And I'm sorry to tell the people, the members of the TRICOM, that you are very weak. You think you're so powerful. I look at you and you make me laugh. Your arrogance makes me laugh. You think you are so powerful and you think you are untouchable. But we will teach you. The Filipino people will teach you where your power comes from. Mga kababayan, ipinapakita, napakaganda ng mga ito na nasa Kongreso ngayon kung sino ang mga hindi dapat bibigyan ng tiwala dahil mga abusado at hindi marunong gumamit ng poder nila. Huwag ninyo silang bobotohin. Tanggalin natin ang karapatan na yan. Tanggalin natin ang kapangyarihan na yan sa kanila. Mga abusado sila. This freedom of expression, this is the bloodline of a democracy. Huwag ninyong isusurrender yan. At ano ba yung itinuro ni President Duterte sa atin? Ang itinuro niya, my favorite quote of President Duterte, hindi kayo special. Mga trabahante lang kayo sa gobyerno. Kami ang nagpapasweldo sa inyo. So we are recalibrating that relationship right now. Pinapaalala natin sa mga opisyal natin sa gobyerno that this is a government of the people, by the people, for the people. Alalahanin ninyo yan. And the people in Congress right now who think you are untouchable and that you are so powerful and that you are so drunk with power, you are very weak. Because you need to threaten, you need to humiliate, you need to oppress and violate our rights in order for us to go to you. Unlike President Duterte, we spend out of pocket to be with him. We follow him. We obey him. We respect him because he has earned our trust. You know why? Because hindi siya abusado. Totoong nagsilbi sa Pilipino si President Rodrigo Roa Duterte. He is a very strong leader na hindi niya kailangan ang tsapa, hindi niya kailangan ang titulo. Nakuha niya ang pagmamahal at respeto ng Pilipino dahil hindi siya nagnakaw. Hindi siya parte ng vice cam na yan. Hindi siya parte ng pinaka-corrupt na budget sa Pilipino na ninanakawan nyo ang pinakamahihirap na Pilipino. Corruption kills. Ang dami na ninyong pinatay. Yung mga public hospitals natin, yung mga batang nagkakasakit na walang vaccines na pinagnanakaw ninyo because you just have to have your 3 million watches, 3 million peso watches, your vulgar bags, ugly faces of your wives with their plastic surgery. So, this is all that I have to say. Pilipino ang magtuturo sa inyo kung sino ang totoong may kapangyarihan dito. Leading towards an election year, we will teach you a lesson. And we are also asking, we are also very grateful that in this dark chapter of our country's history, we still have this last recourse, the last bastion of our democracy, the Supreme Court. Thank you. My name is June Aminis. I am proud to be part of this brave, matapang, na noisy, na courageous body. I am a certified public accountant. I have a law degree. I am not a politician. I am not rich. I am not a born actor. I am not a part of Alex Bongkayaw Brigade. I am not trying to preach as if I am a man of God, but I look down upon my fellow Filipino. I am not from a big politician family. I am a nobody. I am my own man. I come from Cebu, and someone told me, go and tell them what we feel. This is not my message. This is the Filipinos' message.
ang nangyari sa ating House of Representatives na walang alam sa batas ay titirahin yung mga taong sinunod ng mga Pilipino dahil marunong at nakakaintindi sa batas at kung ano ang tama. Sana naman ang HOR, kung magkaroon kayo ng mga committee chair, bigyan niyo naman ng seminar kung ano yung konstitusyon. Bago niyo isa lang kasi nakakahiya sa mga nag-aral ng law. Kahit sa college, may constitutional law. Kahit kahit sinong mga high school, mayroong constitutional law. Bakit yung nasa try kong buwan ko, parang sobra namang ignorante? Ako, nung makita ko, okay, ganito, part of the fake news group, handa ako magpakulong kasi alam ko wala silang kakayahan na umintindi. Ignorante nga eh. Diba? Ang yayabang na eh. Kasi sino yung ignorante? Siya yung mayabang. But I was brave enough to come para magpabi, para makita ng buong Pilipinong bayan gaano ka-ignorante, kayabang at walang alam sa batas ang nasa HOR na walang ginawa kundi magpatahimik ng mga political enemy ni Bongbong Marcos at ni Romualdez. Kaya pumunta ko ito, sabi ng misis ko, sabi ng kaibigan ko, magkukulong ka. I don't care. Pero I'm happy, I was persuaded by the team, let's get our acts together. Thank you HOR, thank you TRICOM for making us stronger. Thank you for consolidating our process. Now we found our way to the Supreme Court. Mag-aral kayo, tingnan niyo yung konstitusyon dahil hindi na kayo ang mamubuli sa amin. Ang kakausapin nyo ay ang pinakataas-taasang korte na may alam sa batas. Ang may final arbiter kung ano ang tama o mali. Kaya, I am here. I'm proud to have friends, newfound friends and family, and I don't think ito yung family. The whole family are the people who believe in these influencers, in these political activists, in these social media activists. Yun na ang kaharap, yun na ang kalaban ng mga bully sa House of Representatives. Mabuhay ang mga political bloggers, mga social activists. Mabuhay ang Pilipino. Lalaban tayo, this is our last line of defense. Pag napatahimik tayo, wala nang demokrasya, wala na tayong pag-asa. Laban ito ng ating mga anak at mga apo. Mabuhay ang Pilipino! Dito mabel mo. Nagpabasa ko ng statement si Lisa Fernandez Aso. Mayroon po siyang invitation, ngunit siya po ay nasa ibang bansa. Basahin ko na lang po yung kanyang excuse letter ang tinatawag ng mga kongresista. Dear Honorable Dan Fernandez, I have just read today from the Inquirer that you have invited me to a hearing about the speech of Honorable Representative Robert A. Sparrows. I have not been living in the Philippines since August 2023. I have received a scholarship from the ASEAN China Young Leaders Scholarship Program Committee based in Jakarta, Indonesia, and was given a chance to continue my academic career as a PhD student of International Relations here in Beijing, where I am building a framework that would integrate insights in Confucianism, Taoism, Buddhism, Neo-Calvinist perspective, modern physics, machine learning, and social studies into a complexity science-based theoretical framework. Makakomento lang po ako, yung framework ni SAS ang talikan ng tulad-gano. Ang Kongreso nagpo-propose sila ng regulatory framework na maliwanag at nabag sa sanito batas. Comparison lang po. Matiis.
po. To continue. Your committee is supposed to